Labas! Pulis ito! Tumuko na kayo! Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isa sa mga haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino, si Andy Poe. Halina't samahan niyo ako sa pag-alala sa kanyang makulay na buhay. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Andy Poe bilang Fernando Kelly Poe Jr. noong October 4, 1934, sa isang prominenteng pamilya sa Maynila. Siya ay kapatid ng hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. o mas kilala bilang FPJ. Mula sa murang edad, naipakita na ni Andy ang kanyang interes sa pag-arte at aksyon. Ang pagsisimula ng karera ni Andy sa industriya ng pelikula ay hindi naging madali. Una siyang sumabak sa mga supporting roles, kung saan unti-unti niyang ipinakita ang kanyang husay sa pag-arte at aksyon. Isa sa mga unang pelikulang pinagbidahan niya ay ang Ito ang Maynila noong 1963, na naging daan upang mapansin siya ng mas malaking audience. Sa paglipas ng panahon, naging prominenteng aktor si Andy Poe sa mga aksyon at drama films. Kabilang sa kanyang mga pinakasikat na pelikula ay ang Alamat, 1972, Durugin si Totoy Bato, 1979. Ang kanyang natural na karisma at galing sa pagganap ay nagdala sa kanya ng maraming tagahanga. Subalit hindi naging ligtas si Andy sa mga kontrobersiya. Isa sa mga pinakamatinding pagsubok na hinarap niya ay ang mga alingas-ngas tungkol sa kanyang personal na buhay. Bagamat ang mga ito ay nagdulot ng matinding dagok sa kanyang imahe, nanatili siyang matatag at patuloy na ipinakita ang kanyang profesionalismo sa trabaho. Habang tumatanda, unti-unting bumagal ang karera ni Andy Poe sa pelikula. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nawalan siya ng halaga sa industriya. Noong May 5, 1995, pumanaw si Andy Poe sa edad na 51 dahil sa atake sa puso. Isang malungkot na araw para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Subalit, ang kanyang mga kontribusyon sa sining at pelikula ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Andy Poe, isang tunay na alamat ng aksyon at drama sa pelikulang Pilipino. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga kwento ng ating mga iniidolong Pilipino. Maraming salamat sa inyong panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang sa Pinoy Wisdom.